Oh, hello everybody at welcome sa Jeff Rocks. Today meron tayong pasyente, basahin natin, Ibanez J Custom. Ang J Custom po na Ibanez, ito yung mga pinakang high-end na models nila. Usually, ito ay mga 100k pataas ang presyohan. At ang reason kung bakit nagre-record tayo ng video na to ay kasi, una sa lahat, obviously, ito po ay isang fake na J Custom. So, bakit ako nag-inspection itong gitara nito? Kasi, nung una ko pa lang siya nakita, may signs kaagad na fake siya. Pero, nung hinawakan ko siya at binabaklas, nalilito ako ngayon kasi may mga bagay na ang weird in a sense na nagdadalawang isip ako kung fake ba siya or original. Ngayon, samahan niyo ako dito sa video na to. Iisa-isahin natin yung mga points nitong gitarang to kung saan siya naging okay at saan siya hindi. At ano din yung mga bagay na meron ang original sa fake tulad nito. Isimulan natin dito sa neck. Tingnan natin tong headstock. Yung shape niya ay tulad sa original. Yung ibabaw na parang tigre. So flamed na maple yan. Isa siyang manipis na piraso ng kahoy na pinatong. Kita nyo sa side view. Ayan. Tunay siyang flamed maple. Tapos in between, meron tayong walnut, yung brown na stripe na yan. Yan ay piraso din ng kahoy na nakapalaman sa pag-itan ng ibabaw at ng pinakang neck. And punta tayo dito sa fretboard. Meron tayong rosewood na kahoy. Super jumbo na frets. Very nice. Tapos, rounded yung fret ends. Dito ako nalito kasi usually pag fake or copy, hindi ganito katino yung fret ends ng gitara. Pero ito, parang binigyan talaga nila ng effort. Pero hindi pa rin siya kagaya nung talagang mga original. Kasi yung talaga, mas maganda yung pagkakakikil sa mga kanto nitong frets na to. Then, isa pang bagay kung bakit alam ko kaagad na fake to, ay dahil yung Tree of Life inlays, ito ay fake. Yung original, hindi ganito ang kulay ng ginagamit nila sa stem ng Tree of Life. Usually yan ay brown or kulay puti. Yung choice of woods na ginamit sa neck ay tama. Meron tayo ditong 5-piece na neck. Maple, tapos yung itim ay walnut, maple ulit, walnut, maple. Sa binding, meron din tayong maple na naman. Gawa siya sa kahoy. Ang binding guys, hindi plastic. So may pagka-premium yung feel. Hindi siya pipitsugin. Yung grain orientation ay very good kasi kita nyo dito, ayan, yung hibla ng grains ng kahoy ay naka 45 degrees dito, tapos ito ay naka 45 din pa ganyan. Ito nakatayo. So nagkokontrahan yung grain orientation. Yan yung tamang paraan ng paglalaminate ng neck para hindi siya sabay-sabay kumikilos. Kumbaga pag kumilos tong side na to, kumokontra yung side nito. Kaya sali-saliwat yung pattern ng grain. Tama yung pagkakagawa nito. Kita nyo rin dito yung pinakang gitna. Dire-diretso yung hibla dyan. Patayo. Tapos dito sa gilid, naka-horizontal naman yung hibla. Yan, dire-diretso patagilid. Walang masasabi dyan. Dito tayo sa likod ng headstock at ito pa ang isang bagay na takeaway, kaya fake. Ang totoong print ng Ibanez ay hindi itim. Yan po ay kulay grayish or may pagka-silver. At ang isa pang bagay na reason kung bakit ako'y nalilito talaga kung fake ba to or hindi nung hinawakan ko ay yung sukat ng neck, which is Wizard spec. Yung Wizard, yun yung neck profile na ginagamit ng Ibanez sa kanilang mga gitara, which is very slim. Usually, sa first fret, mga nasa 18 to 19 or 20 dito sa 12th fret. Ngayon, sukatin natin. First fret, caliper. So, yan. 18 mm. Pasok dun sa specs ng Wizard neck na ginagamit sa mga Prestige. Pagdating dito sa 12th fret, ang sukat natin ay somewhere 19 and a half. Very nice. Tapos yung lapad, usually ito ay 43 dapat. Tingnan natin kung tama. 43 mm. At tayo ay merong, sadly, 42. Okay lang. Siguro lumiit siya sa pagliliha pero malapit. Pag nilagay mo kasi yung nut, parang lampas siya ng konti, lumalampas. Kaya medyo napanipis yung lapad ng neck natin sa nut. Yung volute, tamang-tama yung pagkakakarb nito. Ganito dapat yung feel ng original na mga Ibanez Prestige. Kaya naloloko talaga ako nito nung hinawakan ko talaga. Sabi, parang tunay ito eh. Yung mga fake, pag hawak mo pa lang dito, alam mo na kaagad kung fake. Ito, nung hinawakan ko talaga, hindi. Original talaga. Kaya ang galing nung nag-shape ng
neck nito. Alam niya yung ginagawa niya. Parang galing sa factory ng Ibanez na nag-resign tapos nang gawa ng sariling mga imitation. Parang ganun yung vibe ko sa gitarang to. Kasi kita mo talaga yung traces ng quality pero may mga parts talaga na obvious na fake. Like mahogany ito na wala siyang hati sa gitna. Usually, ang gitara na body ay 2 piraso na pinagdikit sa gitna. Dito makikita mo buo siya, walang hati. Tapos sa ibabaw, meron tayong flamed maple. So, kahoy yan na maple na alon-alon. Tapos yan, kita nyo, may guhit. Yung mga original, hindi mo makikita yung dugsungan na yan. Makikita mo yung pattern na magkaiba, pero yung guhit na yan, wala. Pulido po silang gumawa ng mga original talaga. Kasi nga, yung J Custom, yun yung pinakang mahal na line ng Ibanez. Pickups ay DiMarzio. Nung una, kala ko fake din. Kasi marami namang fake na DiMarzio. Pero nung tininan ko yung naka-engrave na logo, sabi ko, parang original. So, binaklas natin at makikita nyo nga na original, guys. Ayan, oh. Kaya pala nung pinlog ko siya kanina, sabi ko, ayos ng tunog nito ah. Ganda ah. Bridge. Ito original din to. Ibanez Edge. Edge Low Pro. Yata ang specific na model nitong trem na ito. Kasi ang Ibanez may sarili silang design ng bridges. Hindi siya tulad ng ibang gitara na nilalagyan lang nila ng Floyd Rose. Ang Ibanez gumagawa sila ng sarili nila. Iba-iba yung mga yan. Kaya minsan nakakalito. Pero ito tunay ito. Ayan no. Made in Japan. Although yung tuners niya ay pangkaraniwang Ibanez. Ito yung mga made in Indonesia. Ito yung mga nakikita mo sa mga guitars na yon. Pag original na J Custom, Goto ang nakalagay doon. Hindi ganito. Pero wala akong complaint dito kasi may quality naman siya. Hindi lang kasing swabe nung mga nasa original na J Custom. Nandito na tayo sa likod. May mga gas na. Ayan. Dito mo makikita yung hati ng kahoy, yung joint. So, dito siya nagdikit, hindi sa gitna, which is medyo weird. Kala niya hindi natin mapapansin. Pero ayan, lumalabas ang sign ng pinagtatatago nilang technique. Okay, two-piece mahogany, walang problema dyan. It doesn't matter talaga. It's more of aesthetics tsaka attention to detail. Punta na tayo dito sa electronics. Meron tayong 2502N. So, ito yung switch na madalas ginagamit talaga sa mga humbucker na Ibanez Prestige. Pero hindi ganito yung switch. Yung switch na ginagamit ng Ibanez ay Cortec. Hindi to pangkaraniwan kasi iba yung switching patterns niya. Kaya yung, tingnan nyo, lahat nakatap, diba? Yan, dami, oh. Take note lang din para sa may mga Ibanez Prestige. Yung pong switch nyo ay hindi pangkaraniwan. Kaya pag nasira yan, mapapagastos kayo. Dalawang 500K potentiometers, B for volume, at CI alpha potentiometers. Yung capacitor natin ay 0.22 na pangkaraniwang capacitor lang. Hindi siya orange drop, hindi siya high-end. Tapos yung wires na ginamit, medyo may pagka-cheap. Hindi ganito yung quality ng wires na makikita mo sa mga tunay. Yung input jack natin ay maluwag na din. Ayusin ko rin yan. Pagdating dito sa neck heel, okay, test fit ng neck. Dito madalas sumasablay yung mga gawa sa factory. Hindi siya lapat na lapat ang pagkakakabit. Pero ito guys ay swak na swak. Hindi gumagalaw. Ayos na ayos yung pagkaka-route nitong neck pocket. Tapos, despite ayos yan, makikita mo dito yung pagiging fake niya kasi may flat na part. Ito ay paahon, yung curve papunta dito sa heel joint, tapos nag-flat, tapos akyat ulit. Ang original guys, dire-diretso yan. Walang kanto, talagang smooth yung transition papunta sa body. At rounded yan, mas smooth. Kaya pag nag-shred ka, pumunta ka na dito, hindi mo ramdam na may bukol dyan. Pero, the reason kung ba't nag-record ako nitong video na to ay para lang din i-inform kayo na it doesn't matter kung original or fake yung gitara mo. Hindi masyadong mahalaga yun para sa akin. Kasi tulad nito, na-amaze ako sa pagkakagawa nito. Kasi talagang similar yung neck. Yung mga small details na lang, yun na lang yung siguro kung ikaw ay masyadong conscious or gusto mo nagfe-flex ka na original yung sa'yo, hindi yun na lang yung take away doon. Pero, kung ako yung may-ari ng gitarang to, I think magiging masaya ako kasi yung pagkakagawa sa kanya at saka yung playability nito, swabe para sa akin ha. Na-try ko na siya kanina bago ko baklasin, okay na okay siya. Feels like the real thing. Wag mo lang titingnan lahat. Tatapusin ko nang ayusin tong gitarang to at itatry ko kayong bigyan ng feedback kung paano talaga siya mag-play at saka yung tunog niya na kaya niyang i-produce. Okay?
Hello everybody! At ito na yung Ibanez J Custom na copy. Inayos ko na siya, nakaset up na fret level, grounded na yung fret ends. Suwabing-suwabe na lalo siyang gamitin. So, napansin ko nung sinaset up ko na siya, yung intonation, I think mali talaga yung pagkakalagay ng bridge. Kasi hindi ko siya nai-intonate ng maayos dito sa part na to. Actually, halos ilang part lang nung neck ang kaya nating intonate, although nakasagad na yung mga saddles ng bridge. May sukat kasi yan guys, from nut hanggang dun sa bridge. Sa tingin ko nagkamali yung gumawa nito ng konti lang, siguro mga 3mm or 4mm kasi medyo na fa-flat pa rin yung tunog kahit nakasagad na yung G, B at E. Pero hindi naman ganun ka-noticeable unless yung talagang matalas na yung pandinig mo. Tapos yung switch sa ano kasi, yung mga Ibanez Prestige at saka J Custom, ito 5-way switch kahit dual humbucker siya. Usually pag 2 humbuckers, ano lang siya neck, parehas, tapos yung bridge, diba 3-way lang. Pero pag mga Ibanez, iba. Kaya yung switch na pinalit natin dito, kakaiba rin. Dito yung pangkaraniwang nabibili mo sa online. Although mabibili mo siya, dapat alam mo lang talaga yung specific na model ng switch kasi ang hirap maghanap. Buti na lang meron akong reserva kasi dati nag-ayos na rin ako ng Prestige. Yung pickups talaga guys, original. Kaya pakinggan nyo yung tunog. So position 1, full neck. Tapos position 2, full humbucker pa rin sa neck pero phased. Kumbaga yung signal magkabaliktad. So mas manipis yung tunog niya. Diba? Magkaiba siya. Although parehas na itong pickup na ito lang yung gumaganap. Ito yung difference niya. Position 1, position 2. So mas ano siya, mas parang single coil yung tunog pero buo pa rin siya yung lakas tulad ng full humbucker. Position 3, parehas na buhay. Tapos position 4, kakaiba din. Bale, split coil, parehas ng pickups, pero tig-isa lang yung gumagana. Ito yung tunog niya. Diba? May pagka single coil yung tunog na medyo may pagka strat. Punta naman tayo sa bridge. Full humbucker sa bridge. Basic lang. Diba? Chord tayo ng G para ma-distinguish nyo yung pagkakaiba. Position 1, neck. Position 2, neck na phased. Position 3, parehas na humbucker. Position 4, split coil na parehas na pick up. And position 5, bridge humbucker. Position 4, itong pinakang gusto kong tunog so may pagka-strat talaga yung tunog niya. Yeah boy, nakakatuwa talaga itong gitarang to kasi yung hardware na ginamit ay quality. So, yes, merong mga parts na mali, sabihin na natin, may hindi perfect, pero yung neck talaga, lalo na sa state niya ngayon kasi kinondisyon natin yung neck nito, ay suwabe. Yun lang talaga. Pinakang ayaw ko lang dito sa gitarang to ay, sadly, yung position ng bridge. Masyadong napalayo. Dapat medyo malapit siya ng konti. Yun, mali ang sukat. No? Distortion.